Malaki ito at patuloy pa umuusad ang balitang ito. Mismong sa harap natin, sinasalakay ang Espanya. Isa lang ang dapat sisihin. Panurin mo itong pagpapakitang tao na video ni Peter Sanchez. Pakinggan mo ito. Ito mismo ang direktang resulta ng kanyang mga patakaran ng habag. Hindi lang habag ang dahilan niya. May pansariling interes siya dahil umaasa siyang iboboto siya ng mga tao. Sabi ng iba, sobra na raw tayo na sumasalungat tayo sa Agos. Pero gusto kitang tanungin, kailan naging radical ang pagkilala sa mga karapatan? Oo, kinilala niya ang kanilang mga karapatan. Tingnan mo, at sila'y sumasalakay. Sila'y sumasalakay na. May mga video akong ipapakita sa'yo. Sumisigaw sila ng Allah Akbar sa dalampasigan at kalsada at nagsimula ng pasukin ng mga bahay ng mga Espanyol. Nakakatakot ito mga pare. Kailan naging pambihira ang empatya? Ang Espanya ay isang bansang bukas sa pagtanggap. At ito ang aming napiling landas. Dignidad, komunidad, at katarungan. Wow. Kaya nauwi ito sa ganito. Lubos nang nawala ng kontrol ang mga lokal na otoridad at nagmamakaawa na sila sa Madrid na makialam, magpadala ng militar. Panuorin ang video na galing sa lokal na pamahalaan ng Ceuta. Babasahin ko ang kasunduang pinagtibay na yung araw ng lupon ng mga tagapagsalita. Kaya, isang kasunduan na pinagtibay ng nagkakaisa ng lahat ng tagapagsalita. Ganito ang sinasabi. Ang lupon ng mga tagapagsalita sa isang espesyal at agarang pagpupulong na ginanap ngayong araw, ika-30 ng Hulyo, 2026. Dahil sa malaking pagbabago na naganap sa patuloy na pagdagsa ng mga migrante sa ating lungsod na lalong lumala nitong mga huling oras dahil sa pagpasok nila ng naglalakad at nilalampasan ng espigo ng Tarahal. At sa parehong malakihang paraan, itunuturing na agarang at hindi na maaring ipagpaliban ang pagpapatupad ng mga sumusunod na hakbang ng pamahalaan ng bansa. Isa, ang pagdideklara ng pambansang emerhensya ayon sa mga regulasyon ng pambansang seguridad. Dalawa, pinalalakas ang puwersa at kapulisan ng Estado at ikinakalat ang hukbo para matiyak ang seguridad ng mamamayan at proteksyon ng hangganan. Tatlo, ang pagsasara ng nabanggit na hangganan. Kasabay nito, nais naming parating sa lahat ng mamamayan ang katahimikan at kapanatagan. Hindi ito unang beses na naranasan ng Ceuta ang ganitong matinding sitwasyon. Pero gaya ng mga nauna, ganun din sa pagkakataong ito, muling mapapakita at napapakita na ng halimbawa ng pagiging mature, pagkakaisa at katatagan ng lipunan ng Ceuta. Nagkakaisa, malalampasan natin ito. Kaya humiling sila na pumasok ang militar. Sabi rin nila, hindi ito unang beses naranasan ng Khyber Pass ang ganitong pangyayari. Hindi ko alam. Hindi ako eksperto. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ng mga kalsada sa Khyber Pass at Malasa ngayon. Kaya ang mga mananakop ay aktibong umakyat gamit ang mga hagdan para pasukin ang mga bahay ng tao sa Khyber Pass. Ang mga migrante mula sa Morocco ay kasalukuyang umakyat ng hagdan at pilit na pumapasok sa mga bahay ng mga lokal. Panuorin ninyo ang video na ito. Tingnan mo ito. Naglagay siya ng hagdan sa pader at pumasok sa unang palapag ng bahay. Apartment. Tingnan mo, pilit siyang pumapasok. Isipin mong may matandang babae o babae sa loob. Kabataang babaeng may mga anak. Tingnan mo to at yun. Walang lalaking naroon na pwedeng magsabi, pasensya na, sige na, umalis ka na. Tingnan mo yon. Mayroon pa mga pare, mayroon pa. Tingnan niyo tong lalaking to. Sinabi ng lalaking ito sa kamera na siya ay mamamatay tao at pinaghahanap sa Morocco dahil sa pagpatay. Kaya naisip niya, Espanya, pumunta ako dito sa Espanya. Ale, bakit di ka nalang tumira sa Morocco? Pasensya na, halatang ito ay nasa Espanyol. Pero base lang ako sa caption. Nakita ko na rin ang caption na yan sa iba. Ayan na, sinusunog na ang mga sasakyan. Tingnan mo yan. Sinusunog ang mga gwardiya malapit sa enclave ng Espanya na Melilla habang may kaguluhan sa hangganan. Ayon sa ulat, sinusunog ng mga migranteng Moroccan ang mga sasakyan malapit sa hangganan ng Melilla. Hilaga ng Espanya, isa pang enclave sa North Africa. Kasunod ito ng pagdagsa sa Ceuta, kung saan mahigit 1,500 katao ang lumangoy sa paligid ng harang sa isang araw. Dahilan para ideklara ng mga opisyal ang emerhensya sa migrasyon. Bakit nangyayari yan mga pare? Bakit nangyayari yan? Tingnan nyo yan. Wala pa tayong kumpirmadong ulat tungkol sa mga nasugatan, naaresto o sa laki ng mga sunog. Pero nangyayari talaga ito. Tingnan nyo yan. Jesus.
Tingnan nyo yan. Tingnan mo, magsasawa rin ang mga to. Nasaan ang mga babae at bata? Magsasawa silang paglaruan ang sarili nila. Kukuhanin nila ang kahit sinong babaeng makita nila. May nakita akong babaeng sumasalubong sa kanila. Baka mapasa kamay din siya. Tingnan mo. Nagbigay pahayag si Nigel Farage. Panurin natin. Panahon na para magising tayong lahat. Seryoso, tingnan nyo ang mga eksenang ito. Nangyayari ito ngayon sa Ceuta, ang Spanish enclave sa Hilagan, Africa. Oo, teritoryo ito ng Espanya. 10,000 libo, marahil mas marami pa, ang pilit pumapasok sa maliit na bahaging yon. Walang magawa ang otoridad kahit nagdeklara na ng state of emergency. Tandaan mo ito. Noong unang bahagi ng taong ito, nagbigay ang Espanya ng amnestia sa 500,000 ilegal na pumasok sa bansa. Malinaw ang mensahe mula sa Espanya. Basta pumasok ka, papayagan kang manatili. Pinagtibay ito ng Korte Suprema. Hindi mo pwedeng pigilan ang mga bangka o gawin yon. Kahit sinong pumasok sa enclave o teritoryo ng Espanya, pati mainland, hindi mo sila pwedeng ibalik. Iyan ang utos at desisyon ng Korte Suprema. Baka may ilan sa inyo ang nakakaalala ng poster na nilabas ko, 10 taon, na ang nakalipas na tinawag na breaking point, kung saan ipinakita ko ang dami ng illegal na pumapasok sa European Union. Ipinunto ko na kung boboto tayo para sa Brexit, magkakaroon tayo ng kapangyarihan. Pigilan ang mga taong pumunta rito. Pero nabigo tayo ng Tory at Labour. Maniwala kayo sa akin, kung wala tayong reformadong gobyerno, marami sa mga kabataang lalaking nakikita ninyo ngayon sa Espanya. Marami sa kanila ay mapangganip, ay patungo sa Calais at pupunta rin sa ating bansa. Panahon na para magising tayo. Ito ay isang laban para sa kinabukasan ng ating sibilisasyon. Naglabas ng pahayag ang pamahalaan ng Italya na pinag-iisipan nilang kanselahin ang Schengen Agreement nila sa Espanya. Nang malayang paggalaw ng tao. Alam mo, nandyan na ang mga bagong taga-Espanya. Sabi ng Italya, napayaman na raw kami. Ayaw na namin ng dagdag yaman. Napapayaman na sila ng mga Syrian at taga-gitnang silangan. Ayaw nilang mapayaman pa ng mga taga-hilagang Afrika. Sa totoo lang, gusto rin nila ng mga taga-hilagang Afrika. Para itong munting pagsalakay, tingnan nyo. Nasa tubig sila at tumaraan sa breakwater. Wala na tayo magagawa. Ang pamahalaan ng Espanya. Nasaan ang mga babae at mga bata? Nasaan sila? Diyos ko, ano sa tingin mo ang gagawin nila kapag nagutom sila? Kapag sila ay tigang? Kapag sila ay galit? Kapag sila ay desperado? Ano ang gagawin nila? Ano sa tingin mo ang gagawin nila? Isang sakuna ito, mga pare. Isang sakuna ito. Ito ang nagagawa ng tinatawag na habag na walang kontrol. Kaya ang ginawa nila, lumangoy sila paikot sa harang. Kaya may mga pader na itinayo para hindi sila makapasok. Pero nilibot lang nila ito sa paglangoy. Bakit hindi nila gagawin? Tingnan mo ito. Tingnan mo ang babaeng ito. Tingnan mo ang babaeng ito. Kung may mukha ang malasakit na mapanira sa sarili, ito yon. Hinihikayat niya sila. Hinihikayat sila ng babaeng ito. Grabe, tingnan mo ito. Ito ang Kyoto. Ito ang Kyoto. Tingnan mo yon. At ngayon lang sila nakapasok. Ngayon lang sila nakapasok, mga pare. Tingnan natin kung anong sinabi ng obispo na ito. Ngayon may pananakop tayong nasasaksihan. Walang mga refugee. Hindi, ito ay isang pananakop para sa malawakang islamisasyon ng Europa. At kaya ito ay isang pandaigdigang pampulitikang agenda ng mga makapangyarihan sa mundo para sirain ang Europa sa kultura at relihiyon. Ibig kong sabihin, para tuluyang wasakin ang Kristyanismo sa Europa. Maduming Sanchez. Tingnan niyo ang aerial shot, mga pare. Tingnan niyo yan. Tingnan niyo yan. Ayon sa ilang pagtataya, 80,000. 80,000 na ang dumagsa. Ayon sa BBC, 10,000 lang daw. Pero parang mas marami pa talaga, mga pare. Mukhang marami pa talaga dyan. 15 na ang nalunod. Totoo yan. Grabe naman. Sa totoo lang, mahalagang sabihin sa inyo ng Espanya na laban sa kolonyalismo na nagsasabing pabor sila sa Gaza sa ngalan ng anti-kolonyalismo, anti-settler kolonyalismo. Ganito ang ginagawa ng Espanya. Teritoryo nila ito kahit nasa lupa ng Morocco. Oo. Pero medyo mas komplikado ito, kaya hindi ko ilalaglag ang Espanya.
Nakuha ng Espanya ang mga teritoryong ito noong ika-15 at ika-16 na siglo. Matagal bago pa naging malaya ang kaharian ng Morocco noong 1952. At ang mga residente ng Ceuta at Melilla, iba't ibang survey at resulta ng eleksyon ang nagpakita na ang malaking nakararami sa mga residente ay ayaw maging bahagi ng Morocco. Tingnan mo yan, sasabi ng BBC na 5,000 lang yan. 10,000, pasensya na. Sa tingin ko, tinaasan na nilang bilang sa 10,000. Sa una, sinabi nilang 5,000 lang. Tingnan mo yan, isang panghanap ng tanga. Ngayon, ayon kay Pedro Sanchez, nakatutok ang pamahalaan ng Espanya sa mabilis na pagtugon sa sitwasyon sa Ceuta. Ginagalaw namin ang lahat ng kailangan, nakikipagtulungan sa Morocco at internasyonal na autoridad, at naghahanda ng mga hakbang para maibalik agad sa normal ang sitwasyon. Kakasabi ko lang nito kay Pangulong Juan Vidal Lara. Sino yon? Oo, sarili niyang Pangulo. Panahon na para gumawa ng solusyon na may pananagutan at kooperasyon. Ano ba? Diyos ko, ito na. Puting ina mo. Gago ka. Ikaw may gawa ng gulo. Taksil siya. Taksil siya mga pare. Tingnan niyo siya anong nangyari sa kanya, no? Anong nangyari sa mensaheng ito ngayon? Anong nangyari sa mensaheng ito? Sabi ng iba, sumobra na tayo na sumasalungat daw tayo sa agos. Pero gusto ko kayong tanungin, kailan pa naging radical ang pagkilala sa mga karapatan? Oo. Anong ibig mong sabihin ngayon? Anong ibig mong sabihin ngayon? Anong ibig mong sabihin dito ngayon? Minumubilisa namin ang lahat ng kinakailangang resources. Ano? Kinilala mo ang mga karapatan ng tao. Kinikilala mo ang mga karapatan. Anong ibig mong sabihin? Kapag ikaw ay nagpapakita ka lang ng empatya, walang radical doon. Kailan naging pambihira ang empatiya? Ang Espanya ay isang mapagpatuloy na bansa. Anong ibig mong sabihin? Sabi mo, ang Espanya ay isang mapagpatuloy na bansa. Ano ba yan? Dapat siyang makulong. Sabi mo, mapagpatuloy ang Espanya. Bakit mo ginagamit lahat ng resources para maibalik ang normal na kalagayan? Mga pare, ito ang sinasabi ko. Gumuho na ang pananaw nila sa mundo mismo, sa paligid nila. Ang mga kwento nila ay gumuho na rin, pero nadadamay din tayo sa pagbagsak nila. Pagtataksil ito. Hindi lang ako, pati ikaw at lahat tayo, siguradong ganito rin ang sinasabi. Lahat tayong matino mag-isip ay alam na hindi ito magtatagumpay. Ito'y pagtataksil at sinisira nyo ang kanluraning sibilisasyon. At dahil bahagi ka ng sibilisasyong kanluranin, kaya kapag bumagsak ka, pinahihina mo rin kami. Dapat siyang litisin dahil sa pagtataksil. Yung hukom na mahistrado ng Korte Suprema ang nagsabing hindi sila pwedeng ibalik ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Nabasa ko yan sa BBC. Tingnan mo ito, ipakikita ko sa'yo. Nagdesisyon may buwan ng Korte Suprema ng Espanya na hindi pwedeng agad ibalik sa Morocco ang mga migrante na nahuli sa dagat patungong Ceuta, Melilla o ibang enclave ng Espanya. Kaya ayon sa desisyon ng kanilang Korte Suprema, lahat ng mga taong ito na pumasok, yun na yun. Kailangan na nilang manirahan dito ngayon. Walang legal na proseso para maibalik sila. Anong gagawin nila? Dito sila dinala ng kaliwang siraulong politika. May kailangan tayong gawin. Tulad ng sabi ni Nigel Farage mga pare, mangyayari ito sa UK at kahit saan. Hindi hihinto ang mga taong ito na puno ng simpatya at awa para nagpapakamatay. Nakita niyo yung babaeng sumisenyas para papasukin sila. Libu-libong ganitong mga tao ang nasa paligid. Hindi natin pwedeng hayaan na matuklasan ng mga gago na yan. Naglolokohan lang sila. Kung lahat sila ay makaalam, malaki ang posibilidad na makaalam din tayo. Kung siya ay maatake o may mas masahol pang mangyari, maring magbago ang pananaw niya. O kung mabuhay siya, maring magbago ang pananaw niya. Pero marami pa ring ibang woke na siraulo na hindi makakaranas nun. Kaya ang tanging paraan para magbago ang isip nilang lahat ay kung lahat sila ay dadaan sa ganoong karanasan. At kung lahat sila ay dadaan sa ganoong karanasan, maring lahat tayo ay makaranas niyan. At baka huli na kapag dumating yon. Kaya naman, dapat nating palakasin ang ating naratibo para mapanatili ang kanluraning sibilisasyon. Yan lang ang kwentong kailangan magtagumpay ngayon.